Isang mayamang negosyante ang nakatuklas na may isang babae at mga batang nagtatago at nakatira sa kanyang lumang bahay. Ano ang kanyang ginawa? Huminga ng malalim si Arturo Mendoza nang makita niya ang kinakalawang na gate ng lupain na hindi niya binibisita sa loob ng mahigit 15 taon. Sa edad na 42 ang negosyanteng ito ay naging isa sa mga pinakamayaman at pinakakilalang tao sa Bonifacio Global City BGC. Ngunit ang simpleng bahay na ito sa liblib na probinsya ng Quezon ay kumakatawan sa lahat ng nais niyang ibaon sa limot tungkol sa kanyang mahirap na kabataan. Ngayon kailangan niyang ibenta ang lupang ito para sa isang malaking proyekto na mangangakong dodoble sa kanyang yaman. Ang babaeng lumitaw sa pintuan ay bakas ang matinding takot at sinusubukang itago ang isang bata sa kanyang likuran. Napansin ni Arturo ang kumupas na tela ng kanyang kulay rosas na duster at ang pagiging protektibo niya habang karga ang isang maliit na bata sa kanyang mga braso. Samantala isang batang babae ang nakakapit sa kanyang maruming palda. Hindi niya maitago ang gulat at kaba sa kanyang mga kayumangging mata nang mapagtanto niyang bistado na sila. "Tulong po, sir." "Maipapaliwanag ko po," sabi ng babae habang nanginginig ang boses. "Paano kayo nakapasok dito?" tanong ni Arturo sinusubukang manatiling kalmado habang pinagmamasdan ang kondisyon ng bahay na dapat sanay walang laman. Yumuko ang babae habang mas mahigpit na niyakap ang batang karga niya. "Ako po si Rosa. Mukha na po kasing abandonado ang bahay na ito sa loob ng maraming taon. Wala na po kaming ibang mapupuntahan." Tumingin si Arturo sa likuran ng babae at napagtanto na ang sala na dati balot ng alikabok at sapot ng gagamba ay mayroon na ngayong bakas ng buhay. May mga damit na nakasampay sa isang gawang kamay na sampayan. Ilang simpleng kagamitan sa kusina ang nakaayos sa lumang mesa at may manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig. Amoy ng simpleng lutong bahay ang nagmumula sa kusina. "Gaano na kayo katagal nakatira rito?" tanong niya habang pinoproseso pa rin ang sitwasyon. "3 buwan po," sagot ni Rosa, halos pabulong na ang boses. Ang batang lalaki sa kanyang mga braso ay marahil hindi lalampas sa 3 taong gulang, may maitim na buhok at malalaking mata na inosenteng nakatingin kay Arturo. Ang batang babae ay mukhang nasa 6 na taong gulang. Nananatiling nagtatago sa likod ng kanyang ate at nakatingin sa kanya ng may pagdududa. "Makinig ka, naiintindihan kung kailangan ninyo ng matutuluyan ngunit ibebenta na ang lupang ito," sabi ni Arturo, sinusubukang magtunog formal ngunit hindi malupit. "Hindi na kayo maaaring manatili rito." Pumikit sandali si Rosa, tila humuhugot ng lakas ng loob. "Kayo po ang may-ari, hindi ba? Alam ko po na darating ang araw na may pupunta rito. Hindi ko lang po inaasahan na ganito kabilis." "Paano mo nalaman?" "Nagkwento po ang mga kapitbahay na ang bahay na ito ay pag-aari ng isang pamilya rito sa Quezon at ang anak daw po nila ay yumaman na at hindi na kailanman bumalik." Naramdaman ni Arturo ang pagsikip ng kanyang dibdib. Totoo nga na tumakas siya mula sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga alaala ng mahirap niyang kabataan ng kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanya matapos silang iwan ng kanyang ama. Ang gutom at lamig sa mismong bahay na ito ay mga bagay na mas gusto niyang ibaon sa nakaraan. "Kaya heto, nagbalik na ako," sabi niya ng mas malamig kaysa sa kanyang sinadya. Humakbang pasulong si Rosa habang karga pa rin ang bata. "Sir, alam ko pong wala kaming anumang karapatan. Pero maaari po ba? Maaari po bang bigyan niyo kami ng 1 linggo? 1 linggo lang po para makahanap ako ng ibang malilipatan." 1 linggo, nag-alinlangan si Arturo. Nagmamadali siyang isara ang kasunduan sa bentahan ngunit may isang bagay sa desperadong determinasyon ng babae ang nagpapigil sa kanya. "Parang awa niyo na po, pangako aalis kami nang walang idudulot na anumang problema." Kaya lang po, naputol ang kanyang boses. "Kaya lang po sa ngayon ay wala akong madadalahang lugar para sa kanila." Tiningnan ni Arturo ang 2 bata. Ang batang lalaki ay nakaka-relax na sa mga bisig ni Rosa at pinagmamasdan na siya ng may kuryosidad. Samantala ang batang babae ay nananatiling mahiyain. Mukha silang inaalaga ang mabuti kahit na simple at may tagpi ang kanilang mga damit. "Mga anak mo ba sila?" "Mga kapatid ko po sila," sagot ni Rosa na may halong pagmamalaki at kalungkutan sa kanyang boses. "Ako na po ang nag-aalaga sa kanila mula nang mawala ang aming mga magulang at maiwan kaming mag-isa." May naramdamang kurot sa tiyan si Arturo. May isang bagay sa sitwasyong ito na pumukaw sa mga alaalang matagal na niyang pinilit kalimutan. "Sige," sabi niya sa wakas. 1 linggo. Pero pagkatapos noon kailangan na ninyong umalis." Ang ginhawa sa mukha ni Rosa ay agad na nakita at tumagos sa puso. "Salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi." "Arturo. Arturo Mendoza ang pangalan ko." "Salamat po, Sir Arturo." Huling sulyap ang ibinigay niya sa bahay at sa 3 tao sa pintuan bago tumalikod upang umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan,
Hindi niya maalis sa isip ang larawan ni Rosa Carga ang mga bata na parang sila ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Sa kanyang biyahe pabalik sa Maynila, tinawagan ni Arturo ang kanyang abogado. Attorney Santos, kailangan kong ipagpaliban ang pagbebenta ng property sa Lokban ng 1 linggo. May problema ba, Arturo, na iinip na ang buyer na isara ang deal? May ilang bagay lang akong kailangang ayusin muna. Hindi naman magiging malaking isyu ang 1 linggo. Ngunit kahit sinasabi niya iyon, alam ni Arturo na nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. May nagbago ng hapong iyon at hindi niya matukoy kung ano iyon. Mga minamahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa aming nagsisimula pa lamang. Ngayon ipagpatuloy natin. 2 araw ang lumipas na tagpuan ni Arturo ang kanyang sarili na nagmamaneho pabalik sa probinsya ng Quezon nang walang tiyak na dahilan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang suriin kung tumutupad ba sa usapan ng pamilyang iyon. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, alam niyang may iba pa. Ang bahay ay may kakaibang hatak sa kanya, tila isang magnet na hinihila siya pabalik sa nakaraang pilit niyang iniiwasan. Pagdating niya, nakita niya si Rosa na nagsasampay ng mga damit sa bakuran. Suot niya ang parehong rosas na duster, ngunit ngayon ay mukhang malinis at plansado na. Naglalaro ang mga bata sa malapit gamit ang mga laruang gawa sa patapong gamit isang jeep-jeepan na gawa sa lata ng sardinas at manikang basahan na halatang tinahi ng kamay. Sir Arturo, tawag ni Rosa bakas ang gulat. May problema po ba? Wala, dumating lang ako para tingnan ang kalagayan niyo. Ang totoo, gusto niyang maintindihan kung paano nagawang baguhin ng babaeng ito ang isang lumang bahay upang maging isang mainit na tahanan. Kahit salat sa gamit, lahat ay maayos at malinis. May mga ligaw na bulaklak sa mga lumang lata na ginawang paso at ang mga bintana ay bukas upang papasukin ang sikat ng araw. Gusto niyo po bang pumasok? Kakagawa ko lang po ng kape, alok ni Rosa. Nag-alangan si Arturo, ngunit tinanggap din ito sa huli. Sa loob, halos hindi na makilala ang bahay. Inayos ni Rosa ang mga lumang kasangkapan mula sa bodega, naglagay ng mga kurtinang gawa sa pinagtagpi-tagping tela sa mga bintana at gumawa pa ng maliit na sulok para sa pag-aaral ng batang babae kung saan may mga nakasalansang libro sa ibabaw ng kahoy na mesa. Saan mo nakuha ang mga librong iyan? Tanong ni Arturo nang makilala ang ilang pamagat. Nasa loob po ng isang baul sa kisame, sagot ni Rosa habang nagsasali ng kape sa isang medyo may tupi ng tasa. Siguro po mula noong may nakatira pa rito. Mahilig pong magbasa si Tala kaya naisip kong wala namang masama. Kinuha ni Arturo ang isa sa mga libro. Ito ay aklat ng mga kwento ni Lola Basyang na iniregalo sa kanya noong 8 kaarawan niya. Pinag-ipunan ito ng kanyang ina ng ilang buwan para lang mabili. Sa unang pahina naroon pa rin ang sulat kamay niya noong bata pa siya, Arturo Mendoza, grade 2. Akin ang librong ito, bulong niya sa kanyang sarili. Naku, pasensya na po. Bakas ang pag-aalala kay Rosa. Hindi ko po alam. Tala, halika rito. Lumabas ng nahihiya ang batang babae, kahina-hinala pa rin ang tingin kay Arturo. Tala, ang mga librong ito ay pag-aari ni Sir Arturo noong bata pa siya. Kailangan mo itong isauli. Hindi mabilis na sabi ni Arturo. Hindi na kailangan. Maaari na niya itong itago. Nagliwanag ang mga mata ni Tala. Talaga po, sir. Oo naman. At tawagin mo na lang akong Kuya Art. Ngumiti si Rosa sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Natututo po siyang magbasang mag-isa. Tinuturuan ko po siya sa abot ng aking makakaya. Pero hindi ka nakapag-aral. Hanggang grade 4 lang po ako. Matapos mamatay ang mga magulang namin, kailangan ko nang magtrabaho para alagaan ang mga kapatid ko. Pinagmasdan ni Arturo si Rosa habang nagsasalita. May dignidad sa kanyang kilos na sumasalungat sa kasimplehan ng kanyang pananamit. Hindi siya humihingi ng awa. Nagpapaliwanag lamang siya ng katotohanan. At ano ang trabaho mo ngayon? Pananahi po. Sa gabi, kapag tulog na sila, nananahi po ako ng mga damit para sa isang tindahan sa bayan. Hindi po kalakihan pero sapat na para sa aming mga pangunahing pangangailangan. Napansin ni Arturo ang isang lumang makinang panahi sa sulok ng sala, pinalilibutan ng mga tela at sinulid na nakaayos sa mga kahon ng sapatos. Mabigat na trabaho iyan para sa isang tao, komento niya. Kinakaya po namin, simpleng sagot ni Rosa. Lagi naman po naming nakakaya. Ang maliit na bata na ipinakilala ni Rosa bilang Rico ay lumapit kay Arturo ng may kuryosidad. Walang takot na inialok niya ang kanyang latang jeep kay Arturo. Laro tayo. Tiningnan ni Arturo ang magaspang na laruan at pagkatapos ay ang mga mata ng bata na puno ng pagtitiwala. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang may isang bata na lumapit sa kanya ng ganito kanatural. Sa buhay niya bilang ehekutibo, halos hindi siya nakikisalamuha sa mga pamilya. Hindi ako marunong maglaro, pag-amin niya. Madali lang po, sabi ni Rico sabay upo sa sahig at pinaandar ang kanyang sasakyan. Brum brum.
Halos hindi na malaya ni Arturo na natagpuan na niya ang kanyang sarili, na nakaupo sa kahoy na sahig ng sala nagpapausad ng latang jeep-jeepan kasama ang 3 taong gulang na bata. Pinagmamasdan sila ni Rosa mula sa kusina, may manipis na ngiti sa labi. Ilang taon na kayo, tanong ni Arturo kay Tala na lumapit na rin ang bahagya. Ako po ay 7, si Rico ay 3 at si Ate Rosa ay 27. Pero mukha na po siyang matanda kasi lagi siyang pagod-sagot ng bata, taglay ang katapatan ng isang paslit. Medyo namula si Rosa, Tala. Pero totoo naman ay giit ng bata. Magdamag kasing gising si ate para manahi. Tiningnan ni Arturo si Rosa nang may mas matamang pansin. Ngayong nabanggit ito ni Tala, napansin niya ang manipis na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga kamay na kumapal dahil sa trabaho at kung paano siya kumilos na tila may bitbit na hindi nakikitang pabigat sa kanyang mga balikat. Kumakain ba kayo? Nang sapat tanong niya nang hindi nag-iisip. Siyempre po, sagot ni Rosa na tila medyo nagtatanggol. Inaalagaan ko po silang mabuti. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po namin kailangan ng limos, Sir Arturo, sabi niya ng may mas mariing tono. Kailangan lang po namin ng pansamantalang masisilungan. Nagitla siya sa sagot na yun. Sa totoo lang, positibo siyang nagulat. Sa mundo ng negosyo, sanay siya sa mga taong laging may gustong hingin sa kanya. Iba si Rosa. Pasensya na hindi ko sinadyang makainsulto. Wala po yun, lumambot ang kanyang tono. Natutunan ko lang po kasi na dapat panatilihin ng isang tao ang kanyang dignidad, anuman ang kanyang sitwasyon. Hinila ni Rico ang dulo ng pantalon ni Arturo. Kuya Art, balik po kayo bukas ha? Nagulat si Arturo sa tanong. Walang sino man ang tumawag sa kanyang kuya sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam. Gusto ko po sanang bumalik kayo, sabi ni Rico nang may inosenteng sinseridad na tila nagpatunaw sa puso niya. May naramdamang kakaiba si Arturo sa kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang umalis siya sa bahay ng hapong iyon, dala niya ang imahe ni Rosa na kumakaway sa pinto kasama ang 2 bata sa kanyang tabi. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, inaabangan niya ang bukas. Kinabukasan, kinansela ni Arturo ang 2 pulong at nagmaneho muli papuntang Quezon. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng ilang laruan na binili niya sa isang tindahan habang nasa biyahe. Hindi ganoon kamahal, mga coloring book at Crayola para kay Tala at isang laruang truck para kay Rico. Nang buksan ni Rosa ang pinto at makita ang mga regalo, sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Sir Arturo, sinabi ko na po sa inyong hindi ito limos. Ito ay pasasalamat sa pag-aalaga ninyo. Nang mabuti sa bahay, pinutol niya ang sasabihin nito. Isang kasinungalingan, ngunit isang mabuting kasinungalingan na nagbigay daan upang tanggapin ito ni Rosa nang hindi nasasaktan ng kanyang pride. Sobrang matutuwa ang mga bata, sabi nito sa wakas sabay ngiti. At totoo nga, masayang-masaya sila. Niyakap ni Tala ang mga libro na parang kayamanan at agad namang naglaro si Rico gamit ang truck, gumagawa ng tunog ng makina na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi niyo po kailangan gawin ito mahinang, sabi ni Rosa habang pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro. Gusto kong gawin ito, sagot ni Arturo at napagtanto niyang totoo ang sinabi niya. Umupo sila sa beranda ng bahay, pinapanood si Tala na tinuturuan si Rico na magkulay. Ang araw sa hapon ay lumikha ng gininto ang liwanag na nagpaganda at nagpayapa sa paligid. Pwede ba akong magtanong, sabi ni Arturo makalipas ang ilang sandaling katahimikan. Siyempre po. Bakit dito? Bakit ninyo pinili ang bahay na ito? Natahimik sandali si Rosa, tila nagpapasya kung gaano karami ang dapat niyang ikwento. May isang matandang nanay sa baryo na nagkwento tungkol sa bahay na ito. Sabi niya maraming taon na raw itong walang tao, pero dati raw itong lugar kung saan nangyayari ang mga mabubuting bagay. Na ang may-ari daw ng bahay na ito ay tumutulong sa sinumang nangangailangan. Sumikip muli ang dibdib ni Arturo. Totoong ginawa iyon ng kanyang ina. Kahit salat din sila, lagi siyang nagbabahagi sa mas nangangailangan. Sabi ng matanda, baka raw maging ligtas na lugar ito para sa sinumang nasa gitna ng kahirapan, patuloy ni Rosa. At kailangan ko po ng kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Nag-alangan si Rosa habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Mula po sa pamilya ko. Gusto po nila akong piliting magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala para makabayad sa utang. Nang tumanggi ako at sinabing isasama ko ang mga bata, sinabi nilang mas mabuti pa raw na tuluyan na akong maglaho. Nagulat si Arturo sa lamig ng kanyang boses. Nang ikuwento iyon, kaya kayo tumakas kasama sila. Sila na lang po ang tanging pamilyang mayroon ako ngayon. At ang lalaking pakakasalan mo sana. Hinahanap ba niya kayo? Hindi ko po alam. Sana po hindi. Sana nakahanap na siya ng ibang tao para solusyonan ang problema niya. Tiningnan ni Arturo si Rosa habang nakatingin sa mga bata. May matapang at protektibong aura sa kanyang mga tingin, gaya ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang lahat?
Pagsisihan ng alin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang protektahan ng dalawang inosenteng bata ang tumangging ibenta na parang kalakal. Hindi ko po yun pagsisisihan kailanman. Bumilib si Arturo sa determinasyon sa kanyang boses. May mga kilala siyang ehekutibo na wala man lang kalahati ng paninindigang nakikita niya sa kabataang babaeng ito. Paano kung ihanap kita ng mas magandang trabaho? Sa syudad, tiningnan siya ni Rosa ng may pagdududa. Bakit po? Hindi niyo pa nga po ako lubos na kilala. Dahil, huminto si Arturo naghahanap ng tamang salita. Dahil sa tingin ko ganoon din ang gagawin ng nanay ko. Tila nakumbinsi si Rosa sa sagot na iyon. Ang nanay niyo po na tumira rito, opo namatay siya 5 taon na ang nakararaan. Napakabuti po niyang tao. At bakit hindi na po kayo bumalik dito kailanman diretsahan ang tanong? Pinahalagahan ni Arturo ang kanyang katapatan. Dahil pinapaalala sa akin ang lugar na ito ang mga bagay na gusto ko nang kalimutan. Ang kahirapan ng mga paghihirap ang pakiramdam na wala akong kontrol sa sarili kong buhay. Ngunit ngayon, lumingon si Arturo sa paligid. Iba na ang pakiramdam sa bahay ngayong may buhay na ito. Tumatawa ang mga bata, humuhuni si Rosa habang nagtutupi ng damit at may amoy ng lutong bahay mula sa kusina. Ngayon, hindi ko na alam. Iba na ang pakiramdam. Nang gabing iyon umalis si Arturo sa bahay na mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa opisina, bumalik siya sa Quezon. At sa mga sumunod na araw, hindi niya namamalaya na bumuo na siya ng isang rutinaryo. Halos tapos na ang 1 linggong ibinigay niya kay Rosa. Ngunit hindi na ma-imagine ni Arturo na palayasin ang pamilyang iyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napapalapit sa kanilang kwento, sa kanilang araw-araw na pakikibaka at kung paano nila inaalagaan ang isa't isa. Sa 5 araw nakatanggap siya ng tawag na nagbago sa lahat. Sir Arturo. Boses iyon ni Rosa tumatawag mula sa isang payphone sa sari-sari store sa baryo. Kailangan ko po kayong makausap. Importante po ito. Naramdaman ni Arturo ang paghigpit ng kanyang sikmura. Anong problema? Nahanap niya po ako. Ang lalaking gusto nilang ipakasal sa akin ay narito sa baryo at nagtatanong-tanong tungkol sa amin. Hindi nag-alinlangan si Arturo. Manatili kayo sa loob ng bahay. Ilak mo ang lahat ng pinto. Papunta na ako dyan ngayon din. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala si Rosa, nagmaneho si Arturo ng lampas sa speed limit. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang 3 figura na nagkukumpol sa sala, bakas ang matinding takot. Karga ni Rosa si Rico sa kanyang kandungan habang nakakapit naman si Tala sa kanyang palda. Pumunta siya rito kanina, sabi ni Rosa agad pagpasok ni Arturo. Kumatok siya sa pinto, sumisigaw at sinabing sasama ako pabalik sa ayaw at sa gusto ko. Paano niya nalaman na narito kayo? Siguro po may kapitbahay na nagkuwento, baryo po ito, mabilis kumalat ang balita. Naramdaman ni Arturo ang galit na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang ideya na may nagbabanta sa pamilyang ito ay pumukaw sa isang protektibong instinto na hindi niya alam na taglay niya. Nandito pa ba siya sa bayan? Mukhang nandito pa po. Sabi niya babalik siya kasama ng mga kapatid ko para puwersahan kaming kunin. Mga kapatid mo, mga nakatatandang kapatid ko po. Pabor sila sa kasal kasi makakatanggap sila ng pera. Naikuyom ni Arturo ang kanyang mga kamao. Paano nagagawa ng isang pamilya na ibenta ang sarili nilang kapatid? Sir, hindi niya kayo pwedeng pilitin sa anumang bagay. Nasa tamang edad na kayo, may karapatan kayong pumili. Hindi niyo po naiintindihan, sabi ni Rosa na may luha sa mga mata. Sa probinsya po namin kapag nagpasya ang pamilya, wala kang magagawa lalo na kung babae ka. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ko po alam. Kung aalis kami rito, wala kaming mapupuntahan. Kung mananatili kami rito, patuloy siyang mamimilit at natatakot ako sa pwede niyang gawin sa mga bata. Tiningnan ni Arturo sina Rico at Tala na hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang takot sa paligid. Dito lang kayo, pasya ni Arturo. Ako ang bahalang mag-ayos nito. Paano po? Ipaubaya mo na sa akin. Tiningnan ni Rosa ang mga mata nito at siguro'y nakita niya ang isang bagay na nagpakalma sa kanya dahil tumango siya. Salamat po. Nagpalipas ng gabi si Arturo sa bahay na tulog sa sofa upang matiyak na ligtas ang pamilya. Kinaumagahan, seryoso siyang nakipag-usap sa kanyang abogado. Attorney Santos, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang karapatan ng isang babae sa sitwasyon ng pinilit na kasal. Puwersahang kasal, Arturo, krimen iyon. Ayon sa batas natin. Alam kong krimen iyon, pero ipaliwanag mo sa akin kung paano natin mapoprotektahan ang isang taong ginigipit ng sarili niyang pamilya. Matapos ang pag-uusap sa abogado, pumunta si Arturo sa kabayanan ng Lukban upang hanapin ang lalaking nagbanta kay Rosa. Hindi mahirap hanapin ito. Sa isang maliit na bayan, mabilis mapansin ng mga dayo. Si Ramon ay nasa 50 taong gulang, pandak, mabigat ang katawan, at may hitsura ng isang taong sanay makuha ang gusto sa pamamagitan ng pananakot. Natagpuan siya ni Arturo sa pangunahing karinderiya sa bayan, malakas ang boses na nagyayabang tungkol sa karapatan niya kay Rosa.
Kayo ba si Ramon? Tanong ni Arturo paglapit sa mesa. Sino ka para magtanong? Ako si Arturo Mendoza. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Rosa. Kumislap ang mga mata ni Ramon dahil sa interes. Aba, alam mo kung nasaan siya mabuti. Samahan mo ako doon at kukunin ko siya. Maupo ka, utos ni Arturo sa tonong hindi tumatanggap ng pagtutol. May isang bagay sa tindig ni Arturo, sa paraan ng kanyang pananamit at pananalita na nagpaatras ng bahagya kay Ramon. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, patuloy ni Arturo. Hindi magpapakasal sa iyo si Rosa. Ayaw niya. At dito sa Pilipinas, ang pamimilit sa kasal ay labag sa batas. Kung ipagpapatuloy mo ang paghahabol sa kanya, tatawag ako ng pulis. Pulis, sarkastikong tumawa si Ramon. Sasabihin ko lang na sinusundo ko ang mapapangasawa ko at may utang sa akin ang pamilya niya. At sasabihin kong tinatakot mo ang isang babae at 2 bata. Makukulong ka dahil dyan. At sino ka ba para makialam sa isyong ito? Kumuha si Arturo ng business card mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang kumpanya at ang lahat ng kanyang mga titulo. Binasa ito ni Ramon at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kayo po ang may-ari ng Mendoza Holdings Corp. Kilala ang pangalan ni Arturo maging sa mga probinsya. Napalunok si Ramon. Pasensya na, Sir Arturo. Hindi ko po alam na kasali kayo rito. Ngayon, alam mo na. Nasa ilalim ng proteksyon ko si Rosa. Kung ikaw o sino man sa pamilya niya ay lalapit pa sa kanya, ako ang makakaharap ninyo. Maliwanag. Mabilis na tumango si Ramon. Pero paano po ang utang ng pamilya niya sa akin? Magkano? 50,000 po. Inilabas ni Arturo ang kanyang checkbook at agad na nagsulat ng tseke. Heto, ngayon wala na kayong kinalaman kay Rosa. Pirmahan mo ito. Inilapag ni Arturo ang isang dokumentong inihanda ng kanyang abogado na nagsasaad na isinusuko na ni Ramon ang lahat ng habol niya kay Rosa. Pirmahan mo yan at umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Pumirma si Ramon ng walang reklamo. Nang bumalik si Arturo sa bahay at ikinuwento kay Rosa ang nangyari, umiyak ang babae hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa kaluwagan. Paano ko po kayo pasasalamatan sa lahat ng ito? Tanong niya habang umiiyak. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tumira lang kayo rito hanggat gusto ninyo. Mga minamahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa aming nagsisimula pa lamang. Ngayon ay pagpatuloy natin. Naging iba ang mga sumunod na araw. Dahil wala na ang banta ni Ramon, nakita ni Arturo na naging magaan ang kilos ni Rosa sa paraang hindi pa niya nakikita noon. Mas madalas na siyang ngumiti, nakikipaglaro sa mga bata at kumakanta habang nagluluto. Ang bahay ay naging isang tunay na tahanan. Natagpuan ni Arturo ang kanyang sarili na bumibisita araw-araw. Tuwing umaga bago pumasok sa opisina sa BGC, dumadaan siya para mag-almusal kasama ang pamilya. Sa gabi pagkagaling sa trabaho, humihinto ulit siya para sa hapunan. Hindi niya namalayan na tuluyan ang nagbago ang kanyang buhay. Wala po ba kayong sariling pamilya? Tanong ni Rosa isang hapon habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa bakuran. Wala. Hindi ako kailanman nag-asawa. Hindi ko pa nahahanap ang tamang tao. Bakit naman po hindi? Pinag-isipan ni Arturo ang sagot. Siguro iniisip ko noon na luho lang ang pag-ibig, na kailangan ko munang yumaman at umasenso bago mag-isip ng relasyon. At ngayon ko naiisip na baka naging mali ang pananaw ko sa buong buhay ko. Ngumiti si Rosa. Ganyan po talaga ang buhay, di ba? Nagpaplano tayo ng isang bagay, pero ipinipilit nito na maging iba. Tama ka. Natahimik sila habang pinapanood si Rico, na sinusubukang turuan si Tala na maglaro ng sipa gamit ang pinagtagping lumang medyas. Pwede ba akong magtanong? Sabi ni Arturo. Siyempre po. Hindi ka ba natatakot na magtiwala ulit sa isang tao pagkatapos ng lahat ng naranasan mo? Pinag-isipan ni Rosa ang tanong. Natatakot po akong magtiwala sa maling tao, pero hindi po ako natatakot sa mismong pag-ibig. Naniniwala po ako na ang pag-ibig ang tanging bagay na may tunay na halaga sa buhay na ito. Kahit na nasasaktan tayo, lalo na kapag nasasaktan tayo. Dahil kapag nasasaktan tayo, ibig sabihin ay totoo ito. Patuloy na bumibilib si Arturo sa simpleng karunungan ni Rosa. Sa kanyang mundo sa korporasyon, komplikadong magsalita ang mga tao tungkol sa mga simpleng bagay. Iba si Rosa. Nang gabing iyon, napagtanto ni Arturo na nahuhulog na siya rito. Hindi ito isang madrama o parang eksena sa pelikula. Nakita niya lang si Rosa na pinapatulog ang mga bata habang kumakanta ng saugoy ng duyan sa napakalambing na boses. Naunawaan niyang magbabago ang buhay niya magpakailanman. Nang sumunod na linggo, gumawa si Arturo ng desisyon na gumulat sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Kinansela niya ang pagbebenta ng bahay.
Art, nababaliw ka na ba, sabi ng partner niyang si Ed sa isang pulong. 50 milyong piso ang deal na to. Alam ko kung magkano yan. Bakit ka aatras? Dahil nagpasya akong hindi na ibenta ang lupa. Pero sabi mo puno lang ng masasamang alaala ang bahay na yun. Nagbago na ang mga alaala. Tiningnan siya ni Ed na parang nasisiraan na siya ng bait. May kinalaman ba ito sa pamilyang nakatira doon ngayon? Hindi sumagot si Arturo, ngunit sapat na ang kanyang ekspresyon bilang sagot. Diyos ko, Art! Huwag mong sabihin na involve ka ng emosyonal sa isang babaeng hindi mo naman lubos na kilala. Mas kilala ko siya kaysa kanino man sa buong buhay ko. Sa loob lang ng 2 linggo, kalokohan. Maaaring kalokohan, pero ito ang nararamdaman ko. Nang hapong iyon, pumunta si Arturo sa bahay upang ipaalam ang desisyon kay Rosa. Kinansel ako na ang bentahan diretsa, ang sabi niya. Huminto si Rosa sa pagtatahi. Ang bahay na ito at hindi ko na ibebenta. Pero bakit po? Huminga ng malalim si Arturo. Dahil nakita kong maaari pa palang maging tahanan ng lugar na ito tulad noong nakatira pa rito ang nanay ko. Matagal na natahimik at tinitigan siya ni Rosa. At ano po ang ibig sabihin yan para sa amin? Ibig sabihin maaari kayong manatili rito hanggat gusto ninyo. Sir Art, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang may sabihin ngayon. Pag-isipan mo muna. Tumango si Rosa habang pinoproseso pa rin ang balita. Nang gabing iyon, matapos matulog ng mga bata, nag-usap ng matagal sina Rosa at Arturo sa beranda. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, mga takot, at kung paano kung minsan dinadala tayo ng buhay sa mga landas na hindi natin inakala. Natatakot po ako pag-amin ni Rosa. Natatakot saan? Natatakot na baka nananaginip lang ako. Na baka paggising ko isang araw, desperasyon ko lang pala ang lahat ng ito. Hindi ito desperasyon, sabi ni Arturo. Nararamdaman ko rin ito. Seryoso ang koneksyon na ito. Hindi lang ito awa para sa inyo. Rosa, tingnan mo ang mga mata ko. Lumingon si Rosa para harapin siya. Hindi ito awa. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito, pero ang alam ko lang hindi pa ako nakakaramdam ng ganito sa tanong buhay ko. Naghalikan sila sa unang pagkakataon doon sa beranda ng bahay kung saan lumaki si Arturo sa ilalim ng mga bituin na dati itinuturo ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng dalisay na pagtuklas. Natutunan ni Arturo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tunay na pamilya, hindi lang ito isang obligasyon, kundi isang tapat na kagalakan na umuwi at salubungin ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nagsimula na rin siyang tawaging Papa ni Rico ng natural at walang nag-uutos. Si Tala na mas tahimik ay nangailangan ng mas maraming oras, ngunit nang lumaon ay nagbukas din siya. Namukadkad si Rosa na parang bulaklak na sa wakas ay nakahanap ng tamang lupa para lumago. Ipinaayos ni Arturo ang buong bahay, ngunit maingat na pinanatili ang kaluluwa nito. Ginawa niyang moderno ang kusina, pinaayos ang bubong, pininturahan ng mga dingding, pero iniwan ang mga detalyeng nagbibigay karakter sa lugar. Nagpagawa siya ng mga kwarto para sa mga bata at ginawang gawaan ng damit o patahian ng lumang bodega para kay Rosa. Hindi mo na kailangang manahi para sa tindahang yon, sabi niya isang umaga. Maaari ka nang magtrabaho para sa sarili mo at gumawa ng mga bagay na gusto mo. Gusto ko pong magtrabaho, Art. Ayaw ko pong maging pabigat. Hindi kita ginagawang pabigat. Binibigyan kita ng kalayaan para gawin ang trabahong mahal mo. Kaya nagsimula si Rosa ng sarili niyang negosyo, gumagawa ng mga pasadyang damit para sa mga kababaihan sa kanilang bayan. Sa maikling panahon, mas marami na siyang order kaysa sa kaya niyang tapusin. Sa isa sa mga balang araw na yon, may dumating na hindi inaasahang bisita. Naglalaro si Arturo kasama si Rico sa bakuran nang makarinig siya ng sigaw ni Rosa mula sa loob. Tumakbo siya at nadatnan si Rosa na nakatayo sa pinto, nakatingin sa isang lalaking nasa edad patruma. Sino siya, pabulong na tanong ni Arturo. Si Kuya Ruel. Kapatid ko po. Lumapit ang lalaki na halatang hindi komportable. Rosa, pwede ba akong pumasok? Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Matigas ang boses ni Rosa. Tungkol sa pamilya. Sa mga nangyari. Tumayo si Arturo sa tabi ni Rosa bilang pagiging protektibo. Bahay ko to, sabi ni Rosa. Kung gusto mong mag-usap, dito na lang sa labas sa harap niya. Sumulyap si Ruel kay Arturo, sinusubukang unawain kung sino siya. Sige. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Patawad sa mga ginawa namin. Tungkol sa puwersahang kasal. At sa pagpapalayas sa iyo. Desperado kami dahil sa utang, pero hindi iyon sapat na dahilan sa ginawa namin. Nananatiling tahimik si Rosa. At ngayon nandito ka dahil nalaman mong maayos na ang kalagayan ko. Na nakahanap ako ng taong nagmamahal sa akin at inaalagaan ng maayos sa mga bata. At na-realize nyo na nawala sa inyo ang pinakamabuting tao sa pamilya dahil sa kasakiman. Tama ka, sabi ni Ruel. Nang walang hinanakit, nawalan nga kami. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mong pinagsisisihan ko ito araw-araw. At bayad na ang utang.
Yung lalaking mapapangasawa mo sana. May nagbayad sa kanya at umurong na siya. Gusto sana naming magsimula ulit ng tama. Sumulyap si Rosa kay Arturo na nagpahiwatig na nasa kanya ang desisyon. Salamat sa pagpunta at pagsabi nito, sabi niya sa wakas. May halaga iyon pero hindi ko agad-agad makakalimutan ang nangyari. Naiintindihan ko. Baka balang araw pwede ulit tayong mag-usap pero hindi ngayon. Tumango si Ruel, kumaway sa mga batang nakatingin mula sa bintana at saka umalis. Ayos ka lang, tanong ni Arturo matapos makaalis ng kapatid. Kakaiba pero ayos lang ako. Sa tingin ko, matagal ko na pala silang napatawad, hindi ko lang napagtanto. At ano na ang nararamdaman mo ngayon? Malaya. Tunay na malaya. Nang gabing iyon nag-propose si Arturo kay Rosa. Hindi ito planado. Basta na lang lumabas ang mga salita sa bibig niya habang sabay silang naghuhugas ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Pakasal na tayo, bigla niyang sabi. Muntik nang mabitawan ni Rosa ang pinupunasan niyang plato. Pakasal, ikaw at ako. At ang mga bata. Magiging isang tunay na pamilya na tayo. Alam kong mabilis ito, baka isipin mong nagmamadali ako pero ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Ibinaba ni Rosa ang basahan at humarap sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi kapag nawala na ang matinding emosyon mo ngayon? Rosa, ang nararamdaman ko para sa'yo ay hindi lang basta emosyon o pagnanasa. Para itong pagkakahanap sa kabilang kalahati ng kaluluwa ko na sa wakas ay may saysay na ang buhay ko sa mundong ito. At ang mga bata, ang mga anak ko na sila sa puso ko. Gusto ko silang ampunin ng legal, ibigay ang apelyido ko at alagaan sila habang buhay. Nagsimulang umiyak si Rosa, mga luha ng kaligayahan. Opo, bulong niya. Opo, gusto kong magpakasal sa'yo. Simple pero perpekto ang kasal. Ginanap ito sa bakuran ng bahay na papalamutian ng mga bulaklak na itinanim ni Rosa sa kanyang hardin. Si Rico, ang ring bearer, bitbit ang una na tinahi mismo ni Tala. Kaunti lang ang mga bisita pero espesyal ang bawat isa. Si Nanay Teteng, ang matandang kapitbahay na nagkwento kay Rosa tungkol sa bahay, ang naging saksi. Umiyak siya sa buong seremonya at sinabing alam niya raw talaga na may mabubuting mangyayari sa bahay na iyon. Pagkatapos ng kasal, legal na inampon ni Arturo sina Rico at Tala. Nang tanungin ng judge kung gusto nilang palitan ang kanilang apelyido at gawing Mendoza, walang pag-aalinlangang sumagot si Tala. Opo, Judge. Isa na po kaming tunay na pamilya ngayon. Ang buhay mag-asawa ay nagdala ng mga kagalakan at hamon na hindi nila inaasahan. Kailangang mag-adjust ni Rosa sa mas maginhawang buhay, pero hindi nawala ang kanyang pagiging simple at bukas palad. Natutunan naman ni Arturo na ang pagiging ama ay hindi lang pagbibigay ng pera kundi pagiging presensya sa maliliit na bagay, pagtulong sa gawaing bahay, paggamot sa mga sugat sa tuhod at pagbabasa ng kwento bago matulog. Lumalaki si Rico bilang isang malambing at bibong bata. Mabilis siyang nakapag-adjust at lagi niyang tinatrato si Arturo bilang tunay na ama. Si Tala na mas tahimik ay nangailangan ng mas mahabang oras. Ngunit nang tuluyan siyang magbukas na buo ang isang espesyal na ugnayan nila ni Arturo dahil sa kanilang parehong hilig sa pagbabasa. Lalong lumago ang negosyong patahian ni Rosa at naging isang iginagalang na maliit na negosyante sa kanilang bayan. Pinanatili niyang abot kaya ang mga presyo at palaging naglalaan ng oras para manahin ng libre para sa mga pamilyang nangangailangan, gaya ng ginagawa noon ng ina ni Arturo. Kailangan nating ibalik ang kabutihan, sabi niya. Nabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon kaya karapatan din ng iba na makatanggap nito. Samantala natuklasan ni Arturo ang isang hilig na hindi niya alam na taglay niya ang pagtuturo. Nagsimula siyang magbigay ng libreng tutorial sa math kay Tala at kalaunan sa iba pang mga bata sa kapitbahayan. Di nagtagal nakabuo siya ng isang informal na learning center sa kanilang bahay. Siguradong proud na proud ang nanay ko, sabi niya kay Rosa isang hapon habang pinagmamasdan ang 5 batang gumagawa ng assignment sa mesa sa kusina. Siguradong proud siya sang-ayon ni Rosa. Binibigyang dangal mo ang alaala niya. Lumipas ang mga taon na nagdala ng maliliit na ligaya at malalaking pagbabago. Ang bahay na dati nakatakdang gibain ay naging sentro ng buhay at pag-ibig. Madalas pumunta ang mga kapitbahay para humingi ng payo, humiram ng asukal o makipagkwentuhan sa beranda. Si Rico ay lumaking responsable at masipag mag-aral, laging handang tumulong sa iba. Nangarap naman si Tala na maging isang guro. Si Rosa ay naging isa sa pinakasikat na modista sa bayan pero hindi nawala ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Nahanap ni Arturo ang katotohanang ang tunay na yaman ay wala sa kanyang bank account kundi sa mga tawa na umaalingaw sa bahay sa hapunan ng pamilya at sa mga gabing nakakatulog siyang yakap si Rosa habang naririnig ang mga yabag ng mga bata sa pasilyo. Isang hapon ng linggo, 5 taon, matapos silang ikasal, nag-aayos si Arturo ng mga dokumento sa opisina nang makita niya ang isang sulat na ginawa ni Rosa noong una nilang anibersaryo pero hindi niya naibigay.
Arturo, minsan nagigising ako ng madaling araw at pinagmamasdan kitang matulog, sinusubukang intindihin kung paano ako dinala ng buhay rito. Kung paano ang isang babaeng tumakas sa sarili niyang pamilya, desperado at walang pag-asa, ay nakahanap ng tunay na pag-ibig sa isang inabandonang bahay. Binago mo ang buhay namin sa paraang hindi ko inakalang posible. Hindi lang dahil binigyan mo kami ng seguridad, kundi dahil binigyan mo kami ng isang bagay na mas mahalaga, ang pakiramdam na may puwang kami, na minamahal kami ng walang kondisyon. Nagtatanong si Rico kahapon kung naaalala ko ba kung paano ang buhay namin bago ka dumating. Sabi ko oo, naaalala ko, pero parang ibang buhay iyon. Parang ibang tao kami noon. Salamat dahil nakita mo kami sa kabila ng aming sitwasyon. Salamat dahil pinili mong manatili kahit pwede ka namang umalis. Salamat dahil binago mo ang sirang bahay upang maging tahanang puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita ng higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Rosa, 3 beses binasa ni Arturo ang sulat habang tumutulo ang luha. Pag-uwi ni Rosa galing sa trabaho ng hapong iyon, naghihintay na siya sa beranda, hawak ang sulat. Nahanap mo, nakangiting tanong ni Rosa. Bakit hindi mo ibinigay? Kasi naisip kong masyado akong madrama. Alam mo na naman kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko alam na ganito. Napakaganda ng mga salitang ito. Totoo pa rin ang bawat salita riyan. Nagyakapan sila sa beranda habang pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng lupain na naging higit pa sa isang bahay. Naging simbolo ito na totoo ang mga pangalawang pagkakataon. Mga minamahal na manonood, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para sa aming nagsisimula pa lamang. Ngayon ipagpatuloy natin. 8 taon matapos ang kasal ng si Rico ay 11 anyos at si Tala ay 14, nakatanggap ang pamilya Mendoza ng hindi inaasahang alok. Nabalitaan ng isang lokal na TV producer ang kanilang kwento at gustong gumawa ng documentary tungkol sa pangalawang pagkakataon at sa kanilang kakaibang pamilya. Hindi ako sigurado kung magandang ideya ito, sabi ni Rosa habang naghahapunan matapos sabihin ni Arturo ang alok. Ang buhay natin ay hindi isang palabas, pero pwede itong mag-inspire sa iba, katwiran ni Tala, na laging mapagmuni-muni para ipakita na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa lungkot. Ano sa tingin mo, Rico? Tanong ni Arturo. Tingin ko makakatulong tayo sa ibang pamilya na dumaranas ng pinagdaanan namin noon, sagot ng bata na gumulat sa lahat dahil sa kanyang maturity. Matapos ang mahabang pag-uusap, pumayag sila sa kondisyon na may buo silang kontrol sa ipapalabas. Umere ang dokumentaryong Isang Bahay, Isang Pamilya. 6 na buwan ang lumipas at nagdulot ito ng malaking impact na higit pa sa inasahan nila. Daan-daang tao ang sumulat upang ibahagi ang kani-kanilang kwento ng tagumpay at pagkabigo. Isang partikular na liham ang kumuha ng atensyon ni Rosa. Mula ito kay Dina, isang asaalumang taong gulang na buntis at pinalayas ng pamilya dahil tumangging magpakasal sa isang mas matandang lalaki. Pwede ba natin siyang tulungan, mungkahi ni Rosa? Pwede ba siyang tumira rito pansamantala hanggang sa makabangon siya? Tiningnan ni Arturo si Rosa ng may paghanga. Kahit lumipas na ang maraming taon ng kaginhawaan, ang unang nasa isip pa rin nito ay ang tumulong sa iba. Sigurado ka? Malaking responsibilidad ito. Sigurado ako. Hindi ba't ganito rin nagsimula ang pamilya natin? Nang may mag-alok ng masisilungan sa nangangailangan. At ganoon nga ang nangyari. Lumipat si Dina na 6 na buwang buntis sa guest room na inayos nila para rito. Muling napuno ang bahay ng bagong enerhiya, mga bagong hamon at bagong ligaya. Nagsilang si Dina ng isang sanggol na babae at pinangalanang Ligaya. Nanatili sila roon ng 2 taon habang tinatapos ni Dina ang kanyang pag-aaral. Nang tuluyan siyang bumukod, baon niya ang suporta ng isang malaking pamilyang habang buhay na nandiyan para sa kanya. May calling ang bahay natin, sabi ni Arturo kay Rosa isang gabi matapos lumipat ni Dina. Ang pag-akyat sa mga taong nangangailangan ng bagong simula. Katulad ng ginawa ng nanay mo, sagot ni Rosa. At nagpatuloy nga ang tradisyon. Sa mga sumunod na taon, kinupkop ng pamilya Mendoza pansamantala ang isang matandang nawalan ng bahay dahil sa sunog, isang binatilyo na galing sa ampunan at isang single mother na tumakas sa abusadong asawa. Ang bawat taong dumaan doon ay nag-iwan ng marka at nagdala ng pag-asang may mga mabubuti pa ring tao sa mundo. Nagtapos si Rico ng high school bilang valedictorian at nakakuha ng scholarship sa engineering. Sa kanyang graduation speech, nagsalita siya tungkol sa chosen family at kung paano nababago ng pag-ibig ang lahat. Nagtapos naman si Tala bilang guro at bumalik sa pampublikong paaralan sa baryo para magturo. Nag-specialize siya sa special education SPED, laging inaalala kung paano siya matiyagang tinuruan ni Arturo sa kanilang kusina. Si Rosa ay naging matagumpay na negosyante pero nanatiling nakatapak sa lupa. Nagtayo siya ng isang micro-lending program para sa mga kababaihang gustong magsimula ng negosyo.
Hindi lang pera ang iniaalok niya kundi pati mentoring emosyonal na suporta at pag-asa na hindi sila nag-iisa. Na-inspire si Arturo sa asawa kaya nagtayo siya ng isang foundation na nag-aalok ng temporary housing para sa mga pamilyang walang matirhan. Bumili siya ng ilang properties sa probinsya at ginawa itong mga transition homes. Hindi lang ito masisilungan kundi buong suporta para muling makabangon ng mga pamilya. Sa kanilang ika-10 anibersaryo, nag-renew sila ng vows sa mismong beranda kung saan sila unang naghalikan. Mas marami na silang bisita mga taong natulungan at nabago nila ang buhay. Si Nanay Teting na ngayon ay nasa 80 anyos na, ay naging saksi muli. Sa kanyang mensahe, sinabi niya, "Alam ko na noon pa man na espesyal ang bahay na ito. Ang ina ni Arturo ang gumawa ng milagro rito at ngayon ipinagpatuloy nila Arturo at Rosa ang milagrong iyon." Si Rico na 16 anyos na at halos kasing tangkad na ni Arturo ay nagbigay ng mensahe na nagpaiyak sa lahat. "Nang bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit ang ibang bata may biological parents at kami ni Ate Tala ay may mga magulang sa puso. Ngayon naintindihan ko na hindi mahalaga kung paano nabuo ang isang pamilya. Ang mahalaga ay ang pagmamahal. Hindi man ako kadugo ni Papa Art pero siya ang nagpalaki sa akin. Hindi man ako isinilang ni Mama Rosa pero siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Tinuruan ako ng pamilyang ito na ang pag-ibig ay wala sa DNA. Nasa pagpili ito. At araw-araw ko kayong pinipili." Nang gabing iyon matapos makaalis ng mga bisita na iwan sina Arturo at Rosa sa beranda tulad ng ginagawa nila gabi-gabi sa loob ng 10 taon. "May pinagsisisihan ka ba?" pabirong tanong ni Rosa. Isa lang sagot ni Arturo. "Dapat mas maaga akong bumalik sa bahay na ito. Siguro hindi ka pa handa noon. Siguro kailangan mo munang pagdaanan ng lahat para maging handa kang mahanap kami. Minsan naiisip ko baka alam ng nanay ko na babalik ako balang araw. Na makikita ko ang pamilya ko rito." Alam niya, nakangiting sabi ni Rosa. Laging alam ng mga nanay ang ganyan. Natahimik sila habang nakikinig sa mga tunog ng gabi sa probinsya. Mula sa loob ng bahay maririnig ang pamilyar na tunog ni Rico na abala sa mga school project niya at si Tala na nagbabasa. Tumitiktak ang orasan sa kusina. "Rosa, salamat. Para saan? Dahil tinuruan mo kong ang tahanan ay hindi isang lugar kundi ang mga taong mahal natin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya at sa paggawa sa bahay na ito bilang lugar kung saan nangyayari ang milagro. Laging nandito ang milagro," sabi ni Rosa. "Kailangan mo lang umuwi para mahanap ito." Ang bahay na muntik ng ibenta ni Arturo ay naging sentro ng mga bagong tradisyon ng pamilya. Lumaki ang mga bata na alam nilang minamahal sila nang walang kondisyon, hindi sa kabila ng kanilang nakaraan kundi dahil doon. At si Arturo na dating nag-aakalang ang yaman ay nasusukat sa pera ay natuklasang siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Sa mga nagdaang taon mas tumibay ang tradisyon nila ng pagtulong. Ang bahay ng pamilya Mendoza ay nakilala sa buong Quezon bilang isang ligtas na daungan. Gumawa ng programa si Rosa para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, nag-aalok ng livelihood training at psychological support. Kasama ni Arturo, nagbukas naman siya ng mentoring program para sa mga kabataan mula sa broken families o ampunan. Nagtapos si Rico bilang engineer at bumalik para magtrabaho sa kumpanya ni Arturo, ngunit may espesyal na misyon ang gumawa ng socialized housing projects base sa modelo ng bahay nila. "Gusto kong bawat pamilyang titira rito ay magkaroon ng parehong pagkakataon na naranasan namin," sabi ni Rico sa presentasyon niya. Si Tala ay naging sikat na guro sa SPED, gumagawa ng paraan para makatulong sa mga batang may trauma. Sa ika-50 anibersaryo ni na Arturo at Rosa, imbes na intimate party, nagpa-reunion sila ng lahat ng pamilyang natulungan nila. Si Dina na naging nurse ay kasama ang anak niyang si Ligaya na 13 anyos na. Ang ampon na si Jonas ay isa na ngayong social worker. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, isang sorpresa ang nagpaiyak sa lahat. Si Ruel, ang kapatid ni Rosa, ay dumating kasama ang sariling pamilya. Sa mga nakalipas na taon, naayos na nila ang kanilang relasyon at naging advocate din si Ruel laban sa domestic violence sa kanilang probinsya. "Tinuruan ako ni Rosa na ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Isa itong pagpili na huwag hayaang diktahan ng nakaraan ang kinabukasan," sabi ni Ruel. Nang gumabi na at wala na ang mga bisita, nagkumpulan ng pamilya sa beranda. "Pwede bang magtanong ng matagal ko na gustong itanong?" sabi ni Tala. "Sige," sagot ni Arturo. "Talaga bang hindi alam ni Papa na in love na siya kay Mama mula sa unang araw? Kasi para sa amin sobrang obvious." Nagkatinginan sina Arturo at Rosa sabay tawa. "Obvious ba talaga? Araw-araw kang nandito pa tapos ang lalabo ng dahilan mo," natatawang sabi ni Rico. "Kesyo chinecheck ang bahay, kesyo may dala lang. At si Mama, grabe ang kaba kapag alam niyang paparating ka. 3 beses nagpapalit ng damit. Hindi ko ginawa ba yan?" pamumula ni Rosa. "Ginawa mo," masabay na sabi ng magkapatid. "Sige na nga," umamin na tawa ni Rosa. "Pero love at first sight yun sa part ko.
Sa akin din, sabi ni Arturo. Kailangan ko lang ng oras para tanggapin. At ano po ang pinagsisisihan ninyo, tanong ni Tala. Nagsisisi ba kayo na tumakas kayo, ma? Hindi kailanman, sagot ni Rosa. Kung hindi dahil sa hirap na yon, hindi ko mararanasan ang ligaya ngayon. At ikaw pa pagsisisi na hindi mo na ibenta ang bahay. Tala, ang hindi pagbenta sa bahay na ito ang pinakamatalinong desisyon ko sa buhay ko. Kung ibinenta ko to, naging mayaman nga ako pero malungkot at mag-isa. Sa huli, sa ilalim ng mga bituin sa beranda kung saan nagsimula ang lahat, nagpatuloy ang kwento nila Arturo at Rosa. Isang kwentong nagpapatunay na gaano man kahirap ang simula palaging posible ang masayang wakas kung may pag-ibig, tapang at paniniwala sa pagbabagong hatid ng kabutihan ng tao. Nalaman ni Arturo na ang yaman niya ay wala sa bangko kundi nasa pusong may halaga sa mundo. At iyon ang tunay na milagro, ang pagpiling magmahal sa halip na matakot at ang pagbukas ng pinto para sa pangalawang pagkakataon. Katapusan ng kwento. Ngayon sabihin ninyo sa amin ang inyong opinyon tungkol sa kwentong ito at kung saan kayo nanonood. Kung may nais kayong ibahagi, iwanan ito sa comment section. Sa tingin ba ninyo ay tama ang mga naging desisyon ni na Arturo at Rosa? Masaya kaming mabasa ang inyong mga komento. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para hindi ninyo palampasin ang iba pang mga magagandang kwento. Salamat po.